FPRRD naging masaya sa pagbisita ni na VP Sara at Kitty Duterte. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Jason Rubrico. Today, actually, it was a very cheerful and lively visit today because syempre, nakitaan sa mong papa ay ang mga girls. Actually, ganito inilarawan ni Veronica Kitty Duterte ang pagbisita nila ni Vice President Sara Duterte sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands nitong Miyerkules. Kwento pa ni Kitty, muling bumalik ang pagiging palabiro ng dating Pangulo nang makita silang mag-ate. Ayun, nakasmile. And then, syempre, nagbeso kami, nagmano, naghug. And then, sabi niya, my little girls. Ayon kay Kitty, bagamat payat ang kanilang ama, maayos naman itong kumakain at mahigpit na binabantayan ng staff ng detention center. Dagdag pa niya, nais ng kanilang ama na sabay-sabay siyang madalaw ng lahat ng anak. We are waiting on the schedule of Pangulong and Vice Mayor Baste as of now. So, actually, no, medyo everything was kind of rushed. So, we are still arranging it. But I think it's either by the end of the month or next month, sasabay kaming apat kasi yun yung special request ni PRRD. Samantala muling inihain ng kampo ni dating Pangulong Duterte ang kanilang motion para sa interim release sa hindi tinukoy na bansa. Sa apelang inihain noong August 19 ng kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman, tinayak nito na handang sumunod si Duterte sa anumang kondisyong ipapataw ng korte. Nasa The Hague rin si VP Sara upang personal na makipagpulong sa mga abogado ng dating Pangulo at talakayin ang paghahanda para sa confirmation of charges hearing sa Setyembre. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. DZRD Sunshine Radio Report! Samantala, small-scale pogos patuloy umunong nasasangkot sa kidnapping at online scamming ayon sa PAOK. Ang balitang yan sa pagbalik ni kapartner Creslin Catarong. Bagamat lumiit na ang operasyon, nananatiling aktibo ang ilang small-scale pogo sa bansa at nasasangkot umano sa kidnapping, online scamming at iba pang cybercrimes. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, ibinunyag ni PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz na hindi na gumagamit ng malalaking computer setups at desktop equipment ang mga ito, bagkus ay laptops at pocket wifi na madaling itago o dalhin sakaling magkaroon ng raid. So yun ang kadalasan at karamihan makikita mo ngayon dito sa mga nahuli natin, may mga Pilipinos na mga keyboard warriors o yung mga pogo workers. Unlike before, talagang mga foreign nationals, yung mga nagpapatakbo at yung mga boss, kadalasan nahuhuli natin yan sa loob ng mga hub. Ayon pa sa opisyal, aktibong ginagamit ng mga operator ang online platforms tulad ng WhatsApp, Facebook at iba pang messaging apps para sa recruitment. Kaya't pinapasok ng PAOK ang mga online space na ito para makakalap ng intelligence. Sa kasalukuyang assessment ng PAOK, bumaba na ang antas ng banta sa seguridad mula sa mga natitirang POGO operations. Ngunit dahil patago ang kanilang operasyon at hindi sila nagbabayad ng permit o lisensya, nananatili pa rin silang hamon sa mga lokal na pamahalaan. Tingin ko, since patago na lang ito, hindi na mga nagbabayad dito nung kung anong permit, hindi na sila nagko-cover ng mga anong permit. Sila talagang mag-ooperate na lang sila para kumita. Kasi nga, malaki ang kitaan dito eh. So, yun na lang ang ginagawa nila. Survival, tapos para kumita. Bagamat patuloy pa rin ang operasyon ng ilang small-scale pogo sa bansa, tiniyak ng PAOK na hindi na ito kasing laki o delikado tulad ng mga naunang malalaking pogo hubs. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SM9 News. DZRD Sunshine Radio Report! Sa ipang balita, grupo ng mga aktibo at retiradong general suportadong investigasyon sa flood control project. Ang detalye sa balitang yan hati ni kapartner Paul Montipol. Nananawagan
Wagan ang Association of Generals and Flag Officers Incorporated sa Malacanang na magtatag ng hiwalay na fact-finding body na susuri sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Nauna nang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigit 55,000 flood control projects na umano'y natapos na. Ngunit nananatili pa ring problema ang mga pagbaha sa bansa dahil sa sunod-sunod na sama ng panahon. Ang tanong ng taong bayan, nasaan ang mga flood control project? Ayon sa grupo, hindi rin nila masikmura ang ganitong uri ng pandarambong sa kaban ng bayan. Bagay na dapat na anya itong siyasating mabuti sa pamagitan ng isang fact-finding body. Naniniwala ang grupo na ang korupsyong ito ay hindi lamang banta sa pambansang seguridad, kundi direkta itong nagdudulot ng panganib sa buhay at kabuhayan ng publiko. Nauna nang nangako ang Pangulo na hahabulin nito ang mga nasa likod ng anomalyang ito, habang ang Senate Blue Ribbon Committee ay nagsimula na ng pagdinig at naglabas ng sabpina laban sa mga kontratistang umanong nakinabang sa 20 hanggang 25% kickback sa nasabing mga proyekto sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. DZRD Sunshine Radio Report! At para sa huling balita, ang national bilyon-bilyong pisong pondo para sa flood control project sa 2026, pinuna ang detalye sa Britanya natin ni kapartner Margot Gonzalez. Sa gitna ng kontrobersiya sa flood control projects, bilyon-bilyong piso pa rin ang gustong ilaan ng gobyerno para sa programa. Sa proposed 2026 national budget, 250 billion pesos pa rin ang ilalaan para sa mga proyekto kontra baha. Si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, una nang pumalag at sinabing hindi pa rin daw nadadala ang pamahalaan. Gusto na naman ni BBM, ilang bilyon-bilyon para sa flood control itong taon na ito. Ba hindi pa nadadala itong sila na itong mga congressman natin ay pinapasok talaga sa Appropriations Act nila dyan. Masok na naman ang flood control dyan sa 2026. Hindi pa nga nasusolve. Tinatanong kung anong ginawa niya sa pera ng 2025. Ha? DPWH? Sila Votas Representative Toby Chanco, sinabi naman na ang korupsyon ang kailang ihinto at hindi ang proyekto sa flood control. The problem with flood control is the corruption. The project is not bad. Di ba? It's the corruption that's bad. So we have to stop the corruption, not the project. Ang ilang taga-Manila, diskompiyado na sa proyekto. Lalo pat sa mga anomalya, ay nababanggit ang mga kongresista na siyang mismong tumatalakay sa pambansang pondo. Anila, mahirap nang makontrol ang korupsyon sa gobyerno. Para sa akin, mahirap na maawat yung korupsyon. Yung para sa mamamayan ilalagay. Ang nasa isip ko pag mga ganyan, talagang hindi nawawala yung mga korap na yan. Talagang yung project, imbis na 100% na bibigay nila yung pondo, nagiging 30% na lang siguro, ganun. Yan po pagkakaalam ko sa mga kurakot na yan. Hindi na matatanggal yan kasi kaugalian na ng Pilipino yan. Kahit sabihin mong, kumbaga ilabas nila, so tulad ako, kung ako ang humahawak niyan, masisilaw ka sa pera. Diba? So maglalabas ka pero hindi lahat. Tama naman yung sabi ni Senador Marcoleta, Sir BBM, no? Kapag nga naman maglabas si Sir BBM ng project, kung po pwede sana, may naka-assign na taga-palasyo na civil engineer na lisensyado at saka architect na mag-inspeksyon, yun ba talaga ay kailangan na i-construct gagawin flood control project or kaya dike. Kasi napanood ko kagabi sa balita na dapat talaga ilagay nga naman sa tama yung budget or naka-implement na talaga sa Malacanang Palace, no? Kasi yung paglalagay kasi sa sa mga project na flood controls po, kailangan matino din yung kontraktor. Tapos sa mga kongresista naman, sila na yung mismong gumagawa ng mga batas. Sila pa mismo yung mga napakakurakot. Ang dami nila. Gayet pa ng ilang residente, hindi alam ng mga kurakot na napakahirap na mabahaan. At ang mga ito, patuloy lang daw sa paglusay ng pera
na galing sa mamamayan. Siyempre, pag bahain, ma'am, hindi tayo makapag-anap buhay. Kasi takot tayo sa mga sakit, gaya ng leptospirosis. Hirap din, hirap din. Yun nga ang problema, ang daming budget na sinasabi sa balita na nawawala. Tapos wala din pala, nawawaldas na ng mga politiko natin. Para sa Diyos sa Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.